Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, bagong draft ng proposed Bangsamoro Basic Law isusumite na kay Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Desisyon kung palalawigin o hindi na ang martial law sa Mindanao malalaman bago ang SONA ni Pangulong Duterte sa July 24. Kampo ng South 44 iapela ang inirekomendang kaso ng Ombudsman laban kay dating Pangulo Benigno Aquino III kaugnay ng 2015 Mama Sapano encounter. Listahan ng mga biktima ng lindol sa Ormoc at Cananga, Leyte na bibigyan ng permanent shelter isinasapinal na ng National Housing Authority. Ilang transport groups muling nagsagawa ng protest caravan bilang pagtutol sa planong jeepney modernization ng pamahalaan. At mga sundalong nakakonfine sa AFP Medical Center tumanggap ng regalo mula sa UNTV Cup Executive Face-Off 4th placer na Judiciary Magis. Magandang tanghali. Ngayong araw, nakatakdang isumite kay Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong draft ng panukalang Bangsamoro Basic Law BBL. May report si Ray Pelayo. Irirekomenda ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Duresa na maipasa na agad ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL sa Kongreso kapag naisumite na ito sa Pangulo ngayong araw. Ang BBL ang magiging batayan ng itatatag na Bangsamoro entity na ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito rin ang magtatakda ng maayos na paghahati-hati ng yaman, kapangyarihan ng gobyerno at ng Bangsamoro at tapusin ang ilang dekadang kaguluhan sa Mindanao. Ayon kay dating Presidential Advisor on the Peace Process na si Teresita Jing Deles, hindi pa klaro ang patutunguhan ng bagong balangkas ng BBL ngayon. May pinag-uusapan na may batas rin na hinihintay mula kay Miswari. At the same time, yung federalism will also affect the Bangsamoro na hindi klarong nalalayout, paano ba yan talaga lahat mangyayari? Samantala, kaugnay naman ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo. Para kay Deles, malabo pa kung may patutunguhan nga ba ito. Pag pinag-aaralan mo yung, pag pinapakinggan mo yung sinasabi ng CPP, NPA, NDF, mukhang hindi kapayapaan ang pinagtutunguhan, no? Hindi mukhang kapayapaan within our constitutional setup. So, mukhang mahirap na pag-uusap yan. Sa Agosto nakatakdang ipagpatuloy ang naantalang ikalimang yugto ng usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at NDF. Ngunit ngayong buwan, inaasahang magsasagawa na ng back-channel talks ang magkabilang panig bago muling formal na umupo sa negotiating table. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nilagda na kaninang umaga ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang Joint Communications Plan na sumusuporta na ratifikahan ng Kongreso ang panukalang Bangsamoro Basic Law BBL. Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel para sa balitang yan. Aiko? Pinir mga nangangayong umaga sa pagitan ng Peace Implementing Panel Chair ng pamahalaan at ng MILF sa kauna-unahang pagkakataon ng Joint Communications Plan. Ito ay sa pagitan ni Implementing Chair for the Bangsamoro Irene Santiago at MILF Implementing Panel Chair Muhager Iqbal. Makakatulong niya ito upang tuluyan ng maratipikahan ng Kongreso na mapalitan ang draft Bangsamoro Basic Law. Ayon kay MILF Implementing Panel Chair Muhager Iqbal, maituturing itong milestone upang tuluyan ng maisabatas ang BBL sa ilalim ng Duterte administration. May mga idadagdag-an niya sa bagong BBL gaya ng pagtatayo ng bahagi sa Christian Community Office at para sa Women and Children's Group sa Mindanao. Layon din ang Joint Communications Plan ng magkabilang panig na suportahan ang implementasyon ng 2014 Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Floor, nakatakdang isumite nila ngayong hapon ang kopya ng revised BBL sa tanggapan ng Pangulo. Yan muna ang latest live. Balik sa Floor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Ginawang katwiran ng Philippine National Police o kay PNP ang nagkalat na loose firearms at may pagsuporta ng mga narco-politicians sa Maote Group. Kaya inirekomenda nito na palawigin pa ang martial law sa Mindanao. Mula sa Camp Crame, may report si Monok Soon live.
Yes, Mon. Magandang tanghali, Lakay. Naisumiti na ng Philippine National Police kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang position paper na kung dapat bang ma-extend o kung dapat ma-extend ang martial law. Ganyan din naman ang naturang position paper ay batay sa law enforcement perspective ng PNP at sa kanilang mga natatanggap na report. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, isa sa dahilan ng kanilang rekomendasyon para ma-extend ang martial law ang paglaganap ng loose firearms sa buong rehiyon, lalo na sa Marawi at Lanao del Sur. We have to account all the loose firearms muna bago natin siguro pwedeng ilip ang martial law. Isa pa sa dahilan ay ang mga narco-politicians na sumusuporta sa mga terorista. Identified na mga narco-politicians who were believed to be supporting the cause of the Maute group are still at large. We still have to account them. Hulihin muna natin sila. Ipinaubayan ng PNP kay Pangulong Duterte kung gaano kahaba ang implementasyon ng extension ng martial law. Inirekomenda rin ng PNP na maisailalim pa rin ang buong rehiyon ng Mindanao sa batas militar. Naniniwala naman si De La Rosa sa sinabi ng Pangulo na maaring matapos ang gulo sa Marawi sa loob ng 10 hanggang 15 araw. Samantala, naisumiti na rin ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang position paper. Hindi naman nagbigay ng detalye ang AFP sa kanilang rekomendasyon. Lakay, nakikita ng PNP na isang malaking hamon na maaari pa nilang harapin kung matatapos na ang gulo dyan sa Marawi ay ang rehabilitasyon dito sa naturang lugar, lalo na lubhang nasira ang mga bahay at ilang mga establishments dyan dahil sa bakbakan o sa pagitan ng Maute at ng militar. Yan ang latest mula dito sa Krame. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Samantala, ipinapalagay ng Armed Forces of the Philippines o kay AFP na maaaring isa publiko ni Pangulong Duterte kung palalawigin pa o hindi na ang martial law sa Mindanao bago mag-July 22 o July 24. July 24 ang petsa ng State of the Nation address ni President Duterte. Sinabi ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na ito ang kanilang inaasahan. Tungkol naman sa ganap na pagbawi ng militar sa Marawi City, sinabi ni Padilla na hindi na ito magtatagal. Ay kay Padilla, nasa 80 na lamang na Maute member ang nalalabing nakipagbakbakan sa militar. At sinabi ni Padilla na nasa 300 sibilyan pa ang maaaring naipit pa sa sagupaan ng magkabilang panig. Muling maghahain ng petisyon sa Korte Suprema si Albay Representative Edsel Lagman sakaling palawigin pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao. Makakausap natin sa telepono si Roderick Mendoza kaugnay ng balitang yan. Yes, Roderick? Kim, maghahain nga ng panibagong petisyon sa Korte Suprema si Congressman Edsel Lagman sakaling hingi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na palawigin ang batas militar sa Mindanao. Ayon sa kongresista, naniniwala silang walang factual basis ang Proclamation 216 ng Pangulo at may nakikita silang problema sa batas kung palalawigin ito. Kung walaan niyang sapat na basehan ang orihinal na deklarasyon ng Pangulo, anong may problema sa legalidad ang pagpapalawig dito. Sa kabila ito ng naging desisyon ng Supreme Court na may basehan at naaayon sa saligang batas ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Kung sakali man, ayon sa kongresista, hindi dapat lumagpas ng 60 araw ang extension ng batas militar. Kim? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Maynila. Nananatili umanong malaking usapin ang issue na hinihiling na joint session ng Kongreso kaugnay ng martial law sa Mindanao. Nasa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng ulat. Go ahead, Nel. Kim, dapat na marisolba ang usapin kung kinakailangan ng joint session sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Ayon kay dating Senador Kit Tatad, ito ang isa sa mga usapin na dapat masagot bago matapos ang 60-day period ng batas militar sa July 22. But, if you follow the Constitution strictly, you're required to meet as a Congress
if there's a real invasion, how can you meet? Wala na. I mean, how can you go to court? Wala na yan. But this is the text of the Constitution. Sinabi rin ni Tatad na dapat matutukan o pag-aralan naman ng mga mambabatas ang probisyon sa konstitusyon ukol sa deklarasyon ng martial law dahil sa patuloy na debate tungkol sa usapin ng joint session ng Kongreso. Para naman kay Anak Pawis Party List Representative Ariel Casilaw, sa usapin ng extension ng martial law dapat mabantayang mabuti naman ng posibleng mga paglabag sa karapatang pantao. Yan muna ang ating update, Kim. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nag-uulat mula sa Pasay City. Nanawagan ng Malacanang sa mga residente ng Marawi City na huwag munang bumalik sa kanilang tahanan hanggat hindi pa natatapos ang kaguluhan at clearing operation sa lugar. Reaksyon ito ng Malacanang sa balitang maraming taga-Marawi na ang gustong umuwi sa kanilang mga bahay. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nais masiguro ng pamahalaan ng kaligtasan ng mga residente kaya sila pinagbabawalan na bumalik sa kanilang mga tahanan. Sinabi ni Abella na nagsasagawa na ng clearing operations ang pamahalaan sa mga improvised explosive device at booby traps na maaaring itinanim ng multi-group sa iba't ibang lugar sa Marawi. Prioridad ng Kamara sa second regular session ng 17th Congress ang pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Makakausap natin sa telepono si Joyce Balancio para sa balitang yan. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Flor. 4 na legislative agenda ang tututukan ng Kamara sa pagbubukas ng second regular session ng 17th Congress. Ayon kay House Deputy Speaker Gwendolyn Garcia, uunahin nila magpasa ng budget para sa taong 2018, lalo na't malaking pondo ang inaasahan na administrasyon para sa iba't ibang infrastructure projects sa buong bansa. Balak rin nila, Flor, magpasa ng malaking supplemental budget para sa Marawi City para tulungan ito makabangon muli mula sa kaguluhan dulot ng giyera. Maliban sa budget, Flor, ayon kay Congressman Garcia, nais rin ng Kamara na maglaan ng atensyon sa charter change at sa usapin ng federalismo. Kasama rin sa natukoy sa priority legislation ang Civil Union Bill na siya magbibigay ng dagdag karapatan sa mga same-sex at heterosexual couple na nais magsama pero hindi pa handa magpakasal. Layunin anya ng panukalang ito na gawing klaro ang custodial civil at adoption rights ng mga couple. Dumipensa naman sina Congressman Garcia at Deputy Speaker Fred Castro sa pagkukumpara na naging output ng first regular session ng 17th Congress sa mga naunang Kongreso. Sa 15 at 16 Congress kasi, Floor, ay nakapagpasa sila ng 8 batas sa unang sesyon, habang ang 17th session, 4 na panukalang batas lang, 4 na batas lang ang kanila naipasa, kabilang na dyan ang General Appropriations Act o GAA. Ayon kay Congressman Garcia, kailangan din ikonsidera na katuwang ng Kamara ang Senado sa pagpasa na batas at marami rin silang naipasa sa final reading na pending pa sa Senado, katulad na lamang ng tax reform at death penalty. Sir? Joyce Balancio nagulat mula sa House of Representatives. Sa iba pang mga balita, isinasapinal na ng National Housing Authority o kaya NHA ang listahan ng mga residente sa Ormoc City at Cananga Leyte na naapektuhan ng malakas na lindol. May report si Jeneline Gakit. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatayo ng mga permanenteng tirahan para sa mga biktima ng magnitude 6.5 na lindol sa Ormoc at Cananga Leyte noong July 6. Ngunit ayon sa National Housing Authority, kailangan muna nilang maisapinal ang listahan ng mga kinakailangang mabigyan ng permanent shelter bago simulan ang pagpapatayo ng mga ito. Ayon sa NHA, sa susunod na buwan ay magkakaroon sila ng board meeting upang ma-finalize ang listahan. Sa inisyal na ulat na natatanggap ng NHA, 14 na barangay ang apektado sa Ormoc at 3 barangay naman sa Cananga Leyte. At tinatayang 2,900 na mga pamilya ang kinakailangang mapatayuan ng bahay. Kabilang na dito ang mga nakatira sa ibabaw ng Philippine Fault. Right now, there are something like 2,900. So we would like to validate. Baka ang iba doon, housing materials lang. Ang iba, mga repairs, konting repairs lang, or financial assistance for that matter. NHA will come as soon as we have the report. Kung out of the 2,900, how many will need the permanent shelter. Ayon sa NHA,
300,000 pesos ang halagang iaalat nila sa bawat housing unit na ipapatayo. Since this is a disaster, I think we need to mobilize our own resources within NHA. We have naman unallocated funds for that. So yung mga totally damaged right after the assessment na dapat kailangan talaga ng construction. So yun ang aging first agenda. Samantala, umaasa naman ang lokal na pamahalaan ng Ormoc at Cananga na agad maaaksyonan ng NHA ang problema sa pabahay at hindi magaya sa Yolanda victims na inabot muna ng mahigit 1 taon bago nakalipat sa permanent shelter ang mga biktima. Jeneline Gaki, UNTV News and Rescue, Ormoc City. Nagpahayag ng pagkabahala si dating DSWD Secretary Dinky Soliman sa balitang ititigil na ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Sinabi ni Soliman na ang 10 milyong estudyante sa buong bansa ang unang maapektuhan nito. May report si Ray Pelayo. Pero ang pinangangambahan nila, tahasan silang sinabihan na ihinto na ang pantawid sa 2019. Yan ay hindi ayon sa pangako ni Duterte na itutuloy niya ito. Aabot sa 10 milyong estudyante ang posibleng maapektuhan kung mahihinto ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay dating DSWD Secretary Dinky Soliman, hanggang sa 2022 o 2023 pa mahihinog ang programa para makapagtapos sa mga mahihirap na mag-aaral. Si Soliman ang kalihim ng DSWD nang umpisahan ng 4Ps sa ilalim ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at itinuloy din niya ito sa panahon ng dating Pangulong Benigno Aquino III. At ang mamamayang mismong nagbebenepisyo, nagsabi na mabisa ito sa pagtulong para putulin ang minamanang kahirapan, sapagkat ito nga ho ay nagbibigay ng edukasyon at ng kalusugan para sa mga bata. Kahit si dating DepEd Secretary Armin Luistro ay kumbinsido sa ambag ng 4Ps sa larangan ng edukasyon. Yung mga eskwelahan na mataas ang poverty at mataas din yung dropout rate, nung mga mabigyan sila ng 4Ps, nanatili yung attendance sa school, no? Ayon naman sa DSWD, wala silang planong ihinto ang 4Ps. Sa isinagawang workshop kahapon, binigyan ng bagsak na grado si Pangulong Duterte. Sa 19 na paksang tinalakay, 4.73 ang average na grado ng Pangulo. Ang pinakamataas nitong nakuha ay 3 para sa General Basic Services 1 kung saan nasasakop ang education, health, transportation, infrastructure at disaster response. 5 naman ang gradong nakuha niya sa karamihan sa mga paksa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inilunsad kahapon ng National Anti-Poverty Commission ang Kilos Sambayanan na naglalayong labanan ng kahirapan sa bansa. May report si Leslie Longbowen. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2016, nasa 20 milyong Pilipino ang mahirap. Ang mga ito ang dahilan kung bakit inilunsad ng National Anti-Poverty Commission ang kampanyang Kilos para sa 10 batayang pangangailangan o Kilos Sambayanan sa Tondo, Maynila kahapon. Naniniwala ang NAPC na masusugpo lamang ang kahirapan kung makakamtan ng 10 batayang pangangailangan ng bawat Pilipino. Kabilang dito ang pagkain at reformang agraryo, tubig, pabahay, kalusugan, edukasyon, trabaho, pangangalagang panlipunan, malinis at ligtas na kapaligiran, kapayapaan at partisipasyon ng mamamayan sa pagpapaunlad ng bansa. Ito pong Kilos Sambayanan ay tumutugon doon sa iba't ibang aspeto o multidimensional aspect ng kahirapan. Katuwang ng NAPC sa Kilos Sambayanan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maipakilala ang kanilang mga programa sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng convergence o pagsasama-sama ng iba't ibang ahensya natin ay maisa sa kutuparan yung serbisyo, no? Yung social service. Dahil po ang gobyerno ay duty bearer yan pagdating sa pagrespeto ng mga karapatan. Nakatakdang umikot ang information caravan na Kilos Sambayanan sa iba't ibang komunidad upang maipaabot sa mas maraming Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue Philippines. Malaki ang ibinaba ng rating ng mga environmental group para kay Pangulong Rodrigo Duterte makalipas ang 1 taong panunungkulan bilang presidente ng bansa. Makakausap natin sa telepono si Ray Pelayo, kaugnay ng balitang yan.
Yes, Ray? Kim, nabawasan ng 70% ang approval rating ng Pangulong Rodrigo Duterte base sa Eco Challenge Report 2017. Ito ang naging resulta ng isinagawang survey ng Ecological Challenge for Change Coalition sa isang taon ng Duterte administration sa kalikasan. Natapos ang survey sa 37 environmental group sa loob ng halos isang buwan. Nang manalo nila si Duterte noong 2016 ay positive 60% ang net approval rating nito, pero ngayon ay negative 10% na. Nakatanggap ang Pangulo ng pinakamataas na rating o 60% mula sa lahat ng mga respondents ang pagpapasara at pagsuspinde sa 28 minahan sa bansa ni dating DNR Secretary Gina Lopez. Pinakababa naman ang rating nito sa pagtugon sa extrajudicial killing umano sa mga environmentalists, kung saan 17 ang kanilang datos na namatay sa isang taon ng panungkulan ni Duterte. Nalampasan umano nito ang average na bilang ng mga napatay na environmentalist sa Arroyo administration na 4 kada taon at 11 naman kada taon sa Aquino administration. Kontento naman ang grupo sa tugon ni Duterte sa pangisdaan, kabilang na ang pagkakabalik ng mga mangisda sa Panatag Shoal at pagkakabaklas ng 1,000 hektarya ng fish pen sa Laguna Lake. Bukod sa EJK ay dismayado ang mga environmentalist sa hindi pagkakakumpirma kay Gina Lopez bilang kalihim ng DENR at ang epekto ng National Greening Program sa 1.2 million hectares na lupa ng mga indigenous people. Kim? Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Magsasagawa ng People's SONA ang ilang militanteng grupo kaalinsabay ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa July 24. Nasa telepono si Leslie Longbowen para sa detalye ng ulat. Leslie? Yes, Kim, dismayado ang bagong alyansa Makabayan at ilang mga militanteng grupo sa unang taon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman plano nilang sabayan ang State of the Nation Address ng Pangulo ng isang kilos protesta na kung tawagin ay People's SONA upang ipahayagaan nila ang tunay na kalagayan ng bansa. Ayon kay Renato Reyes Jr. ng bagong alyansa Makabayan, kung paanong positibo ang naging mood noong rally sa unang SONA ni Duterte, ay maiiba ito ngayon dahil sa pagkabigo ng mamamayan na makita ang katuparan ng mga pangako ng Pangulo. Kabilang nila sa mga issue na hindi natugunan ng Pangulo ay ang land reform, pagsugpo sa kontraktualisasyon, pagpapatuloy ng peace process, pagpapalaya sa mga political prisoner, pagtigil ng militarisasyon sa mga komunidad at marami pang iba. Binatigos din ng mga ito ang pagbibigay ng malaking focus ng Pangulo sa paglaban sa illegal na droga samantalang napapabayaan ang iba pang mga interes ng mamamayan. Inaasahang libu-libong mga magsasaka, manggagawa, urban poor at mga indigenous people mula sa Central Luzon, Southern Tagalog at ilang bahagi ng Mindanao ang magmamarcha sa Hulyo 24 sa Batasang Pambansa. Kim? Maraming salamat, Leslie Longbowen, nagulat mula sa Quezon City. Susunod, transport groups muling nagsagawa ng protest caravan bilang pagtutol sa planong jeepney modernization ng pamahalaan. Hapon ng SAP-44, iaapela ang rekomendasyon ng Ombudsman sa ihahaing kaso laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng 2015 Mama Sapano encounter. Pagbebenta ng iligal na droga gamit ang social media. Laganap umano sa Antipolo City ayon sa PIDEA. Muling nagdaos ngayong araw ng protest caravan ang Piston at No to Jeepney Phase-Out Coalition bilang pagtutol sa Jeepney Modernization Program. At mag-uulat si Joan Nano sa pamamagitan ng telepono. Joan? Floor dang mga driver at operator ang hindi na matsada ngayong araw upang makilahok sa isang protest caravan ng grupong Piston at ng No to Jeepney Phase-Out Coalition. Patuloy na kinumbinaan ng mga grupo ang gagawing Jeepney Modernization Program ng Department of Transportation kung saan papalitan ng mga bagong unit ang lahat ng makalumang jeep na bumabiyahe sa mga lansangan. Unang nagpuntipo ng mga chopper at operator sa bahagi ng elliptical road sa Quezon City, pit ang kanilang mga placards. At pagkatapos nga nito ay magtutungo ang grupo sa Menjola para sa pagpapatuloy ng isinasagawang kilos protesta.
Nais ng mga ito na makipagdialogo kay Pangulong Duterte upang ipaabot ang kanilang mga ipinaglalaban at umaasang pakikinggan ng Pangulo ang kanilang hiling na huwag nang ituloy ang gagawing modernisasyon at sa halip ay pagbigyan na lamang sila na i-rehabilitate ang kanilang mga jeep. Muling iginigit ang mga ito na isang pahirap sa mga chopper at maliliit na operator ang planong modernisasyon dahil marami sa kanila ang walang kakayahan na makabili ng bagong unit na umaabot sa higit ₱1 ang bawat isa. Bukod nga sa mga driver, magre-resulta rin anila ito ng pahirap sa mga pasahero dahil tiyak na tataas ang pamasahe kapag napalitan na ang mga lumang jeep. Bagaman may protest caravan ngayong araw, marami pa rin sa mga jeep ang bumiyahe ngayong araw sa bahagi ng Quezon City at may mga tiyempo lamang na nahihirapang makasakay yung ilang mga pasahero kaninang umaga. June 19, nagdaan ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang pagsisimula ng PUV Modernization Program kung saan target na may alis ang lahat ng mga lumang jeep pagsapit ng taong 2020. Lord? Joan Nano nagulat mula sa Makati City. Matapos ang dalawang sunod na linggong oil price hike, inaasahang bababa naman ngayon ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ito ay dahil sa pagbagsak ng halaga ng krudo sa international market. Sa pagtaya ng oil industry player, 50 hanggang 60 sentimos ang mababawa sa presyo ng bawat litro ng diesel at kerosene at 15 hanggang 25 sentimos naman kada litro ang maaaring i-rollback sa presyo ng gasolina. Kinansila ng Sandigan Bayan 5th Division ang unang araw ng paglilitis sa kasong plunder ni dating Senator Jinggoy Estrada. At makakausap natin sa telepono si Grace Casin para sa balita. Grace. Napasabihan ni Sandigan Bayan 5th Division Associate Justice Rafael Ragos ang abogado ni dating Senador Jinggoy Estrada sa unang araw ng trial ng kanyang kaso dahil sa umano'y late na pagsusumite ng motion sa korte. Dahilan naman ito kaya nadidelay ang proseso ng kaso. Sa motion na inihain ng depensa, kinwestiyon ito ang draft pre-trial order. Kinwestiyon din ng kampo ni Estrada ang prosekusyon dahil hindi umano sila binigyan ng kopya ng mga dokumentong gagamitin ito sa trial. Subalit itinanggi naman ito ng prosekusyon. Dahil dito kinansila muna ng Sandigan Bayan ang trial ng kaso ng dating senador hanggang sa maayos ng magkabilang kampo ang mga hinihain nilang motion. Wala pang pesyang itinakda ang presiding justice kung kaya isasagawa ang susunod na trial. Samantala kanina sa pagdinig, naghain ng panibagong motion ng kampo ni Estrada upang hilingin sa korte na pinayagan itong makonfine ng 2 araw sa ospital dahil inirekomenda umano ng doktor nito na sumailalim siya sa colonoscopy at gastroscopy. Grace Casin nagulat mula sa Sandigan Bayan. Panahon na upang mapanagot ang dapat managot sa pagkakasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force noong January 2015. Ito ang sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo matapos na irekomenda ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kaso sina dating Pangulo Benigno Aquino III, dating PNP Chief Alan Purisima at SAF Director Getulio Napeñas. Kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Usurpation of Authority ang inirekomenda ng Ombudsman na ikaso sa 3. Samantala, nagpahayag ng pagkadismaya ang abogado ng isa sa mga kaanak ng SAF 44 sa ikakaso kina Aquino, Purisima at Napeñas. Sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na dapat ay reckless imprudence resulting to homicide ang kaso ng 3 at hindi usurpation of authority at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nag-aain ng motion for recommendation si Attorney Topacio upang tutulan ang rekomendasyon ng Ombudsman. Samantala, sinabi ng abogado ni Aquino na pinag-aaralan na nito ang gagawing mga hakbang kaugnay sa kasong isasampa laban sa dating Pangulo. Dead on the spot ang isang pinaghihinalaang drug supplier sa Region 2 nang manlaban sa mga pulis sa buy-bust operation sa mga pulis sa Quezon City kahapon. Ma-report si Asher Cadapan Jr. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City nang biglang nagkaputukan sa kanilang lugar kahapon ng madaling araw. Ito ay habang inihahain ng District Special Operations Unit ng Quezon City Police District ang search warrant laban sa isang lalaking umano'y drug supplier sa Region 2. Kinilala ito na si Johnny De Leon, 53 years old, taga Santiago City, ngunit 1 taon na umanong nagtatago sa Quezon City.
Kasama nito sa bahay ang isang nagngangalang Arnold Criste, 61 years old, at ang isa pang lalaking hindi pa nakikilala. Ayon sa otoridad, matapos ang matagal na surveillance sa suspect ay isinagawa na ang operasyon, ngunit nauwi sa gulo ng manlaban ng mga suspect. Dead on the spot ang tatlong suspect habang wala namang nasugatan sa panig ng otoridad. The information that obtained by the PRO2 sa mga surrenderers, ang kanilang supplier pinanggagalingan sa kanya ang tinuturo. Kaya nga he was under surveillance for quite some time and considered to be a high-value target. Na-recover sa mga suspect ang tatlong iba't ibang kalibre ng baril at ilang sachet ng hinihinalang shabu. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaresto ang isang police official na nambugbog sa kanyang stepson sa Barangay Holy Spirit kaninang madaling araw. Narito ang report ni Rachel Adora. Sa Quezon City Police Station 6 ang bagsak ng isang police official matapos ireklamo ng stepson nito ng pananakit. Kwento ng mga taga-barangay Holy Spirit, Quezon City, nagsumbong umano ang stepson ng suspect sa kanila kaugnay ng pambubugbog nito pasado alas 12 kaninang madaling araw. Ngunit nang puntahan ito ng mga barangay tanod ay nagwala na umano ito. Kinilala ang pulis na si Police Superintendent Lorenzo Basea. At yun nasa lubong namin, muntik nang magkaroon ng pwersahan kasi sinasalya-salya na ako eh. Ayun nga lang, ang ano sa akin ng aming commander ay hayaan na muna. Baka kami mabaliktad dahil nga opisyal siya. Ayon naman sa pulis, mayroon lamang siyang problema kaya niya ito nagawa. Ngunit kwento ng stepson nito, madalas umanong magwala ang amain kapag nakakainom ng alak. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Quezon City Police Station 6 ang opisyal para sa karagdagang investigasyon. Rachel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Nasunog ang warehouse ng SM City North EDSA kagabi. Umabot sa ikatong alarma ang sunog bago ito napula ng Emergency Response Group ng mall at ng Bureau of Fire Protection. Idineklarang fire out ang sunog pasado alas 10 kagabi. Wala nasugatan o nasawi sa insidente. Inimbestigahan na ng BFP ang sanhi ng sunog na natapat sa huling araw ng mega sale ng mall. Kaya naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasang bahay na si Frima Salonga Gloria. 5-2 Frima. Nakalasalamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't ting miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Migaga na kayang Philippine Drug Enforcement Agency uli na kanuning pamaglaganap na ning pamisalida ring iligal na droga, pamamilatanan ning pamangamit king social media king Antipolo Rizal. Ining report ng Rachel Adora. 8 suspected drug pusher ang inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency Rizal noong nakaraang linggo. Estilo umano ng mga suspect ang pagbebenta ng iligal na droga gamit ang social media o ang tinatawag na cyber selling. Yung case ni surveillance namin, case build-up, it took us almost mga 1.5 months. Kasi nag-umpisa siya sa online investigation. Tapos actual case ni surveillance area hanggang nag-conduct ng bypass operation. Nakumpiska sa mga suspect ang ilang sachet ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 150,000 pesos, 14 na sachet ng marijuana na may street value na 6,000 pesos, buy-bust money at ilang drug paraphernalia. Paalala ng PIDE sa mga magulang, mahigpit na bantayan ang kanilang mga anak sa paggamit ng social media. Ito para sana sa ating mga magulang na sana po bigyan natin ng konting higpit o pagbabantay yung ating mga anak. Lalo na yung mga minor de edad. Yung Facebook po ginagamit na po sa ganyang mga illegal na transaction. So, it is highly suggested po ng aming opisina. Sana po mabantayan po natin ang ating mga anak. Tsaka po sa ating mga kabataan, social responsibility po ang ating kailangan po. Sa ngayon ay patuloy ang pagsasagawa ng PNP at PIDEA ng Information Dissemination Campaign sa mga komunidad upang mapigilan ang paglaganap ng operasyon ng iligal na droga sa lalawigan, lalo na sa mga kabataan. Rachel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Pansamantala ng pinutot ning lokal na gobyerno ning Misamis Oriental ing supply na ning danom karing baleking bale ning Medina. Kamang iimbestigan da pa ing sangkana ning milyaring diarrhea outbreak
King lugar anyang milabas ang Domingo may kaapekto king 10 metong kareng 19 a barangay King Balen. Pansamantalang meglagelang pikukuha ng malinis sa Danuming Medina Water District king barangay Kabug, barangay South Poblacion, North Poblacion ang pong barangay Bulwa para kareng residente. Agpangking Medina Water District posibleng meging sangkan ning diarrhea outbreak ing pamagtas ning level na ning danum king dagat kaya may contaminate lareng tubo na ning danum uling maragula porsyento karing may apektuan ding residente aatsuking coastal areas. Nung agaga nakatamo 4 dinalan at ampong 52 residente ing may karanas diarrhea anyang milabasag Domingo king Medina, Misamis Oriental. Meto nga 72 anyos a lalaki ing mete uli na ning severe dehydration. Tiknangan danering divers ning Philippine National Police ing search and retrieval operation king katawa na ning pete dang mayor ning Bien Unido Bohol ay Mayor Gisela Buñuel. Ining balita ng Gladys Tuwab. Napakyas gihapon ang Police Regional Office 7 nga makita ang lawas sa gipatay nga si Bien Unido Bohol Mayor Gisela Buñuel. Kinihuman ang 23 kaadlaw nga search and retrieval operation sa mga diver sa kadagatan nga sakop sa Olango Island sa Lapu-Lapu City, Cebu. Muna niyang pinakaulahin natong search and retrieval operation sa patay nga lawas atong Mayura. Although wala na to siya makita, we did our best. Pero sa kinatapusang adlaw sa operasyon ni atong Biyernes, nagpahigayon pa ang PRO7 og reenactment sa pagtagak sa Mayora aron masuta kung diin kini posible nga napadpad. Usa ka punuan sa saging nga motimbang og 50 ka kilo gisulod sa net uban ang usa ka 30 ka kilo nga bato nga gihulog sa dagat. Sumala sa mga otoridad posible nga miabot sobra sa 1,000 nga lapalapa ang gitagakan sa Mayora maong galisod silang makit-an kini. Pero dako kong pasalamat sa mga divers na hangtod ro nagpadayon gyud gyapon og search bisan sa dautan nga panahon. Dayon nagpasalamat po ko sa inyo tanan nga wala gid mo nibiya sa amo. Salig ang pamilya ni Mayor Gisela nga bisan wala makiti ang lawas ni ini, mahatagan gihapon og hustisya ang kamatayon sa Mayora. Gladys Tuwabi, UNTV Balita og Rescue Cebu. At yan kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo Ken Lakay. Dahil salamat, Frima Salonga, Gloria. Namahagi ang UNTV Cup Executive Face-Off 4th Placer Judiciary Matches ng mga regalo sa mga nasugatang sundalo sa AFP Medical Center noong Sabado. Narito ang ulat ni Joyce Balancio. 147 sugatang sundalo ng AFP Medical Center sa Quezon City ang tumanggap ng loot bags noong Sabado bilang regalo mula sa isa sa mga kuponang kalahok sa UNTV Cup, ang Judiciary Matches. 9 po sa mga ito ay mula sa tropa ng pamahalaan na nakipagbakbakan sa mga terorista sa Marawi City. Ayon kay Court Administrator Midas Marquez, ang kanilang munting regalo ay pagpapakita ng kanilang suporta at pagkilala sa sakripisyo ng mga sundalo. Medyo maliit na bagay lang to pero sana maramdaman nila na we're all behind them. No? Yung suporta and kung ano man yung maibibigay pa naming tulong, subukan pa namin. Laman ng loot bags ang t-shirt ng kupunan, medyas, towels, underwear at toiletries. Mula ito sa kinita ng Judiciary Matches sa pagbebenta ng kanilang basketball shirt noong anibersaryo nila nito lamang Hunyo. Maligayang tinanggap naman ng mga sundalo ang regalo. Ang ilan pa sa kanila, nagpa-picture pa sa mga player ng kupunan. Siyempre, idol Kasi mga sundalo mahilig sa basketball. Maraming salamat, ma'am. At least alam namin na kahit paano may naka-appreciate sa ginawa namin. Itong malaking bagay po ito, pahimural ng tropa. Okay, in behalf of the AFP Health Service Command, we are very thankful for the effort made by the Supreme Court headed by Attorney Midas Marquez. And this is one way also to boost the morale of our soldiers. Kamakailan lang nasungkit ng Judiciary Matches ang 4th place sa kakatapos lamang na off-season game ng UNTV Cup, ang Executive Face-Off. Ang 200,000 pesos cash prize ay itutulong ng kuponan sa mga court employee at judge na tinamaan ng kalamidad at sakuna, pati na rin ang mga apektado ng kaguluhan sa Marawi. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Wagi sa third weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival ngayong July ang novelty song na likha ng isang entertainer sa Bulacan. May report si Leslie Longbowen. Bukod sa pagpuri sa Panginoon ay entertainment ang hatid sa mga tagapakinig ng ikatlong weekly winner ngayong Hulyo sa A Song of Praise Music Festival. Likas na para sa composer ng awiting O Jesus na si Vergel Soliman ang magpasaya dahil sa pagiging comedian at impersonator nito. Maiba po naman kasi maraming magulo naman Parang para masaya naman kahit may problema tayo marami. Kahit novelty ang genre mo, may pararating mo rin sa kanila yung sa Panginoong Jesus, pakikilala mo. Naniniwala naman ang interpreter na si Chelo Nunez na papatok sa publiko ang nanalong entry. Okay yung genre kasi makakasabay, makakasunod na lahat. Tsaka masaya nga talaga siya. Kailangan natin yun ngayon yung masaya. Samantala, umani ng papuri ang mga naaliw na hurado sa novelty song ni Vergel. Pero maganda yung inumpisa mo sa chorus. Napakaganda. It's one of the tricks in the bag, no? Talagang na-establish mo kagad. Vergel, sana umabot hanggang sa finals to. Ito simpleng kanta na simpleng pagkakasulat pero mahirap magsulat ng simpleng kanta. Kaya ito'y simpleng buhay na kanta. Tinalo ng awit na O Jesus ang entry na awit ng puso ni Yvonne Sarao mula sa Cavite. Awiting pinamagatang napakaganda na likha ng composer mula sa Negros Occidental na si Louis Sinogbuhan. Pangako ko sa'yo, Jesus na aking buhay, pupurihin kang walang hanggan. Leslie Longbowen, UNTV News, Rescue Philippines. Nagsagawa ng libreng medical mission ang UNTV at Members Church of God International sa Barangay Sampaloc sa Apalit, Pampanga. Mahigit na 200 mga taga-barangay Sampaloc ang napagkalooban ng libreng serbisyo sa ika-4 na medical mission ng UNTV at MCGI sa lugar. Narito ang ulat ni Leslie Huidem. 4 na beses nang nakapagsagawa ng libreng medical, dental at legal mission ang UNTV at Members Church of God International sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ngayong taon. At dahil marami pa sa ating mga kababayan sa lugar ang hindi naabot ng tulong ng grupo, ay muling bumalik ang mga ito kasama ang kanilang partners in public service upang makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Gaya na lamang ni Nanay Crescencia na hirap sa buhay at umaasa lamang sa pagkain na ibinibigay araw-araw ng kanyang mga anak upang makaraos. Hindi niya mapatingin sa doktor ang kanyang karamdaman. Hindi ako nagpapatest ng sugar. Dito ko lang nalaman na meron pala akong diabetes. Yung araw, binigyan ako ng gamot para bumaba yung sugar ko. Kaya nagpapasalamat naman ako kay Lord na nabigyan nila ako ng gamot, nabigyan nila ako ng tulong para bumaba yung aking sugar. Dinaraing naman ng 66 years old na si Tatay Marcelo ang kanyang hirap sa paghinga, arthritis at ang kanyang ubo, ngunit hindi makapagpagamot dahil wala na siyang kakayahang makapagtrabaho. Nakakatulong sila sa mga taong walang pambili ng gamot. Message ko po kay Brother Eli at saka kay Brother Kuya Daniel. Sana po huwag kayong magsasawang tumulong sa mga kabaryo namin. Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan, yung senior citizen at saka yung mga indigent po. Sa kabuuan, umabot sa 267 ang naserbisyohan sa medical at legal consultation sa barangay. Leslie Widem para sa Serbisyong Kasangbahay. Binigyan pakilala sa ika-5 sunod na taon ng Bulacan Blood Council ang Members Church of God International Bulacan Chapter bilang isa sa mga partner nito na may pinakamaraming na-donate na dugo sa lalawigan. Narito ang report ni Nestor Torres.
Hindi bababa sa kabuuang 500 bags ng dugo ang naidonate ng Members Church of God International sa Bulacan Blood Council noong nakaraang taon. Malaking tulong nila ito para sa kinakailangang 3,000 bags ng dugo buwan-buwan sa lalawigan. Kaya naman sa ikalimang sunod na taon ay tumanggap ang MCGI ng Certificate of Recognition mula sa Bulacan Blood Council bilang isa sa top 3 private partners with most number of community-based mobile blood donation. 10 naman sa mga regular blood donors ng MCGI ang tumanggap ng Galloners Award. Sapagkat isa naman kayo talaga ang dating daan na nagbibigay ng maraming dugo sa ating lalawigan. Patuloy itong ginagawa nila para sa ating bansa, sa ating lalawigan. At alam kong pagpapalayan sila lagi ng ating Panginoon. Well, siyempre iba talaga yung dating daan, of course. Sumusuporta, siyempre, sa lahat ng mga nangangailangan. Of course, sa pagbibigay ng dugo. Maraming salamat, dating daan. Ayon naman kay OIC Head ng Philippine Blood Center na si Dr. Andres Bonifacio, hindi lamang sa lalawigan ng Bulacan, malaki ang nagiging kontribusyon ng MCGI pagdating sa blood donation drive. Brother Eli, maraming salamat at hanggang ngayon ay kasama ka pa rin namin. So napakaganda ng ating partnership. Sa amin kasi sa national level, nasabi na namin na para maging sustainable, kailangan makapag-collect ang buong Pilipinas equivalent to 1 million units of blood. So ang sabi ko last year, nagkaroon na tayo ng track record na 920,000 units. So konting-konting na lang yung gap na yan. And I'm very sure, dating daan pa lang, tapos na yung kwento. Salamat po ng maraming sa Panginoon at binibigyan tayo ng pagkakataon na patuloy. At higit sa lahat, nandiriyan po si Brother Eli Soriano. Si Kuya Daniel na lagi namang gumagabay sa atin upang tayo ay hubugin sa lagi ng pagkakaroon ng diwa na makatulong sa kapwa. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.